Nagising si Christina sa init ng sinag ng araw sa kanyang mukha. Bukas ang bintana kaya napabalikwas pa siya ng bangon na makita ang mataas ng sikat ng araw. Mabilis siyang bumangon at nagayos ng sarili na hindi niya nagawang humarap sa salamin sa pagmamadali. Hindi siya ginising ni Gibson kaya sa loob-loob niya tulog pa rin ito. Nang matapos ayusin ang kama, nagtungo na siya sa pintuan, subalit nang mabuksan niya iyon, bumungad sa kanya ang isang babaeng may edad na at takmang kakatok. Sabay pa silang napaurong sa gulat. Magandang umaga po. Unang bati ni Christina na makahuma. Umiti ang ginang, titig na titig, bago siya nito kinamayan at bahagyang hinila upang yakapin habang naglalaro ang tukso sa mga mata nito. Magandang umaga din. Totoo nga ang sabi ni Mando. Giliw na sabi nito, matapos sumiwalay sa kanya ngunit hawak pa rin ang kamay ng dalaga. Ako nga pala si Lolita, esposa ni Mando na siyang nangangalaga sa bahay na to. Natutuwa akong makilala ka, Christina Iha. Pupuntahan talaga ni Gibson pero ako na nagpresentang sunduin ka. Halika na't sa bahay ka na at nang makapangnanghalian na. Hindi na nagawang sumagot pa ni Christina nang akayin siya ni Lolita pababa. Kahit na makalabas sila sa bahay, hawak pa rin ito ang kanyang kamay. Tapat lamang ng bahay ni Gibson ang bahay nila Kamando. Kaagad tumapo ang paningin ng dalaga sa binata na nakaupo sa isang mahabang bangko katabi ang esposa ni Lolita. Nahinto sa pagkukwentuhan ng dalawa nang makita sila. Hindi malaman ni Christina kung ngingiti dito o iiwas ng tingin. Nag-init ang buong mukha niya nang maalala ang nakaraang gabi at lalong hindi nakatulong ang pagsilay ng ngisi nito sa labi na tila alam na alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya na mga sandaling iyon. Salamat po sa pagsundo kay Tin, Nay, ani Gibson na makalapit na ang dalawa. Kagad niyang inabot ang kamay ng dalaga at bahagya itong hinatak papalapit sa kanya. Hindi mo ako ginising? Nakasimangot na si Tani Christina matapos makapagpasalamat kay Lolita. Mahimbing ang tulog mo eh. I don't have the heart to ruin your sleep. Kahit na. Stop pouting. You make me wanna ravage those damn lips again. Gigil na isinubsob ni Gibson ang mukha sa tiyan ng dalaga bago yun pasimpleng kinagat. Araya! Angil ni Christina bago lumayo sa ngingising-ngising binata. I bet hindi ka na nalamin. Taas kilay na muli lang sinimangutan ni Christina si Gibson. Nang tawagin sila ng mag-asawang Mando at Lolita para sa pananghalian, ay malugod na dumalo ang dalawa. Habang nasa hapag at nagkukwentuhan na pag-alaman ni Christina na nasa Maynila ang mga anak nila Kamando at doon nag-aaral ng kolehiyo. Buong pagmamalaki nitong nilahad na si Gibson ang tumutulong sa gastusin ng dalawa nitong anak na pawang mga nursing students. Kaya bilang ganti, ang mga ito ang nagmimintina sa naiwang bahay. Matapos ang pananghalian, nagpresenta si Christina na maghugas ng mga pinggan habang nasa sala naman sila Gibson at nagsasalo sa kaping barako na inihanda naman ni Kamando. Nakakasanay na daw nito yon matapos ang pananghalian. Dinig ni Christina ang bawat halakak ni Gibson mula sa sala. Tila ba ibang tao ang naroroon? Para tong nakauwi talaga sa lugar kung saan malaya nitong naipapakita ang tunay na pagkatao nito. Walang reserbasyon. Nakangiting pinunasan ni Christina ang kamay ng tuyong bimpo na nakasabit sa handle ng refrigerator. Unayos ang suot ng damit, tila ba may lukot doon gayong batid niyang wala naman. Akba na siyang lalabas sa kusina nang mapansin ang bilog na salamin na nakapatong sa estante katabi ng ref. Inabot niya yon upang sipatin ang sarili pero nanlaki ang mata niya na makita ang pasa sa labi niya. Hindi yon ganun kalaki pero halata lalo na sa malapitan. Gumapang ang init ng buong katawan niya patungo sa kanyang mukha nang mawari kung bakit siya naroon. Kaya pala nanunukso ang bawat tingin ni Gibson sa kanya sa tuwing magdadaop ang kanilang paningin. Kaya pala gano'n na lang ang titig at gulat ni Aling Lolita nang makita siya. Pasimpeng nagkuble si Christina sa divider na siyang nagdidibisyon sa sala at sa kusina. Hindi niya malaman kung papanong takip ang gagawin niya sa labi.
Sa okupadong isipan, hindi namalayan ng dalaga ang paglapit ni Gibson. Magkahalukip-kip ang mga kamay na minamasdan ng dalaga na nang mapansin siya ay kahagyat na namula ang buong mukha bago sumimangot at inirapan siya. You should have hide somewhere better din. Kitang-kita ka namin. Natatawang tukso ni Gibson. Bakit di mo sinabi? Nag-aakos ang aniya bago pumaling ang tingin sa mag-asawa na kunway abalang nag-uusap. Ang alin? Patay mali siyang sagot naman ng binata. Anong ang alin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Tingnan mo to. Turo niya sa sariling labi. Ah, bagay naman sa'yo ah. Pinakalapit pa nito ang mukha upang eksaminin yon. Paanong bagay? Nakakahiya? Anong nakakahiya? That goes to show how delectable your lips are to me. Baliwalang hayag ni Gibson na lalong ikinapula ni Christina. Natatakwang inakbayan na lamang niya ito at hindi na tinokso pa kahit na gustong-gusto niya ang bawat reaksyon na nakukuha mula dito. It's fine. Hindi naman ng mga bata sila kamando. Isa pa kapag tinatanong ko anong nangyari sa labi mo, sabihin mo na lang na bunggo sa labi ko. Aniya sabay tawa. Puro kakalokohan. Siko ni Christina kay Gibson. Hapon na magpaalam sila Gibson sa mag-asawa. Itatanong sana ni Christina kung saan sila pupunta pero kusang nasagot yon nang mapansin niya ang isang arko na naglalahad na papasok sila sa isang sementeryo. Para lang silang papunta sa parke. Ang kaibahan lamang, walang ibang tao sa paligid maliban sa mga puno. Nang ihinto ni Gibson ang sasakyan ay hindi na hinintay ni Christina na ipagbukas siya nito. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan, nilibot ang mga mata sa paligid. Wala siyang nakikita ng mga nicho. Let's go? Napalingon si Christina kay Gibson na naglahad ng kamay sa kanya. Mabilis siyang lumapit dito at inabot ang palad nito. Habang papasok sa malawak na espasyo na pawang lunti ang mga damo ang bumabalot sa lupa, ay doon lamang napansin ng dalaga ang mga lapida na nakahilera. Ilang sandali pa'y huminto si Gibson kung kaya napalingon siya dito. Binitawan nito ang kanyang kamay at saka tumalungko sa pagitan ng dalawang puntod. It's been so long, Mom. Mommy Ellen? Bakas ang pait sa boses na iyon ng binata. Ang dalawang kamay nito ay nakapatong sa tigi-isang puntod. I brought someone that I wanted you both to meet, Christina. Nilingon niya ang dalaga na tila nagulat pa sa pagbanggit niya sa pangalan nito. Meet my Mommy Ellen and my mom, Geneva. Pakilala ni Gibson sa dalawang ina nito. Nilinok muna ng dalaga ang bara sa kanyang lalamunan. Dread. The atmosphere felt so heavy and sad. Marahil ay dahil na rin sa sakit na nakuha sa mukha ng binata. Tumalungko siya sa tabi ni Gibson, saka ginagap ang kamay nito. Kinagagal ako po kayo makilala. Ako pala si Christina. Girlfriend po ako ng anak ninyo. Hindi man po ako mayaman, edukada, at mula sa isang kilalang pamilya ay mahal ko naman po si Gibson. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po siya iiwan. Hindi alam ni Christina kung bakit, kahit pilitin niyang pagaanin ng pakiramdam sa paligid, ay tila ba lalo lamang bumibigat iyon. Hindi kumibo si Gibson o lumingon man lamang sa kanya. Tanging sa dalawang lapid na lamang nakasentro ang buong atensyon nito. Nang tumayo ito ang akala niya, mag-uunat lamang to ng katawan, pero laking gulat niya nang maglakad na ito papalayo at iwan siya. Mabilis siyang umusal ng dasal at nagpaalam na sa dalawang ina ng bata. Malayo-layo na ang nalalakad ni Gibson nang makita niya ito, kaya halos lakad-takbo ang gawin niya makahabol lamang dito. Gibson. Tawag pansin ni Christina kay Gibson na nakadukdok sa manibela nang abutan niya to sa loob ng sasakyan. Naninikip ang lalamunan niya nang sa pagharap nito, tigbak ng luha ang pisngi nito. Namumula ang mga matang walang patid sa pag-agos ang mga luha. Walang salitang maapuhap ang dalaga sa halip, kinabig niya ito at mahigpit na niyakap. Maging siya, hindi napigilan ng mapaiyak sa nakikitang kalagayan nito. Ramdam niyang hinagpis at bigat ng emosyon na yon, pero wala siyang magawa. Ilang minuto rin silang nanatili sa ganong posisyon at kahit nakakaramdam na nangawit ang dalaga ay hindi niya alintana. Nang bumitiw sa kanya si Gibson, malamaya itong umiti sa kanya bago pinahid ang kanyang mga pisngi at halikan ng kanyang noo. I'm sorry, I messed up your blouse? Okay lang. Pilit ang iting sagot ni Christina.
Mataman niyang minasdan at halos pinakatitigan ang mukha ni Gibson. Kahit ilang blouse ko pang mabasa sa luha at uhog mo, kung makakatulong yon para mabawasan kahit kaunti ang nararamdaman mo, narito lang ako, Gibson. I know, and I'm grateful for that. Let's go na before it gets too dark. Pag-iiba nito ng topic. Hindi na nagpilit pa ang dalaga na kausapin o mag-open up sa kanyang binata. Bagkos, tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Napadukwang sa dashboard si Christina nang pasukin ng sasakyan ni Gibson ang bungad ng isang resort. Nang ihinto nito ang sasakyan, bago pa man sa main entrance, ay nakita niya na ang paparating na dalawang service cart. Let's go, ani Gibson matapos baklasin ang seatbelt ng dalaga. Good evening, sir. Magkapanabay na bati ng dalawang lalaki na driver ng cart matapos makalapit sa kanila. Good evening. Pakidala na lang sa parking yung sasakyan ko. Aniya sabay abot ng susi habang inabot naman sa kanya na isa pa ang susi ng isang service cart. Christina! Tawag pansin niya sa dalaga na balang minamasdan ng paligid, partikular na sa malaking bato katabi ng isang maliit na pond kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang inana sa Geneva. You can tour around tomorrow. Aniya na makalapit sa dalaga at abutin ang kamay nito. Ang ganda! Bulalas nito matapos muling balingan ng tingin ang landscape sa gawing iyon ng pond. But of course, I designed and planned everything. Wala namang himig ng kayabangan itong sabi pero hindi maikakaila. Proud ito sa lugar na yon. Malalim na buntong hininga ang kumawala sa labi ni Christina matapos na muling tingnan ng orasan. Malapit nang sumikat ang araw, subalit hindi pa rin bumabalik si Gibson buhat nang lumabas ito matapos siyang maihatid sa penthouse na inuukupan nito. Hindi nito sinabi kung saan ito pupunta kahit na nang tanungin niya kung wala siyang magawa kundi maghintay hanggang sa isuko siya ng sariling katawan at tuluyang makatulog. Ma'am, gising na po. Sa mahilo-hilo pang diwa ay inaninag ni Christina ang taong nakatayo sa harapan niya. Bahagyatong nakayoko at marahang tinatapik ang kanyang balikat. Sa po ang sentido, marahan siyang napaupo. Nang naging maayos kahit papanong kanyang pakiramdam, ay umayos siya ng upo at saka binigyang pansin ang taong matyagang nasa kanyang harapan. Doon labang niya napansin na meron pa pala itong kasama. Pasensya na kung pumasok kami ng walang pahintulot mula sa'yo. Kanina ka pa kasing umagang hindi lumalabas and it's almost night. Paliwanag ng lalaking gumising sa kanya. Mula naman sa likuran nito, lumapit ang isang unipormadong babae. Tulak-tulak ang trolley ng mga pagkain. Gabi na? Gulat pa niyang tanong. Kaya siguro mabigat ang ulo niya ay dahil nasobrahan na siya sa tulog. 5:45 p.m. na po. Ibinilin po kasi ni Sir Gibson na akitin ka na kapag hindi pa po siya nakakabalik. Nasaan pala siya? Bilin din niya na nakapaghapunan ka na ay ihatid ka namin sa gazebo. Sinipat nito ang suot na relo bago ngumiti. Babalik ako matapos ang isang oras. Siguro sapat na yun upang makapaghanda ka. Pwede bang ngayon na? Sorry ma'am ha, pero mahigpit pong pinagbibilin na pakainin ka muna. Ganito na lang po, kapag natapos ka ng kumain at nakapag-ayos, tumawag ka na lamang sa reception desk. Nandun lang po ako. Nakangiting paliwanag pa nito. Walang nagawa si Christina kung hindi ang sumang-ayon na lamang sa sinabi ng receptionist. Nang maiwan siyang muli at mabigyan ng pansin ang pagkaing nasa kanyang harapan, ay doon na nagsimula na kumalam ang kanyang tiyan. How are you doing? Mula sa pagkakatalikod, bahagyang pumaling si Benedict. Sumilay ang ngiti sa labi nito at bumungad sa kanyang paningin ang anak. I'm still alive, as you can see. Yeah, though I'm wondering why. I will take that as a compliment. He smirked and nodded at him to take a shit. How's the girl? Muling tanong nito nang makaupo si Ralph. Recovering. Tanging sagot niya. I'm not talking about your new patient. I'm talking about the other one. Masama ang tinging sinukli ni Ralph sa ama-amahan na ikinatawa naman nito bago umiling at isinenya sa mga kamay na parabang sumusuko. I'm just asking a question, Ralph. Then don't. Mariin niyang sagot. Amused na pinakatitigan ni Benedict si Ralph bago to nagpakawala ng buntong hininga. Ipinabukas kung muli ang kaso.
Ilang minuto rin na tila natulala lang ang binata buhat sa sinabi nito. Umayo siya sa pagkakaupo, hindi makapaniwala. What? What did you say? You heard it perfectly, son. Umahon ng galit sa dibdib ni Ralph. Pakiramdam niya tinakasan ng dugo ang katawan niya at napunta lahat sa ulo niya. Mabilis niyang tinawid ang pagitan nilang dalawa, tsaka to kinuwelyohan. Sapat ang higpit upang iparamdam dito na hindi siya mangingiming magpigil anumang oras. Are you kidding me? After all I've been through, after all the trauma that you've put with Gibson, may usapan tayo. I have to do it. Mamamatay ka na't lahat. Papahirapan pa rin kami ng kasiyahan mo? Trust me, it's the best thing to do. Nanginginig sa galit at halos magkiskisa na ang mga ngipin ni Ralph habang nakatingin kay Benedict. Alam niya hindi ito nagbibiro. Marahas niya itong binitawan at bago pa lalong balutin ng dilim ang kanyang katinoan ay mabilis na siyang tumalikod. Sa kanyang paglabas sa silid na iyon ay nakabangga pa niya ang madrasta. Nataas ang kilay na nakasunod ng tingin sa kanya. Go on! Nakangiting tumango ang lalaki na nagpakilalang Zaldi kay Christina. Inihatid siya nito sa mini Swan Lake kung saan may maliit na tulay at isang kumpol ng mga vines na nagsisilbing kortina at dibisyon mula sa kabilang bahagi ng maliit na lawa. Salamat! Tumango si Zaldi at hinawi ang halaman para sa kanya. Mula doon, sumalubong sa kanyang paningin ang hilera ng mga poste ng ilaw. Subalit, higit na pumukaw sa kanyang atensyon ang kung saan naroon ang gazebo. Malamlam ang liwanag, tanging mga hampas lamang ng alon sa dagat ang bumubuhay sa tahimik na gabi. Tinalunton niya ang daan hanggang sa nasa harapan niya ng animo, replika ng isang lampara. Napukaw ang atensyon niya mula sa pagmamasid nang mula sa kanyang likuran ay maramdaman ang pagpulupot ng mga braso sa kanyang bewang. Hindi siya nakaramdam ng takot, bagkos napabuntong hininga siya sa init na idinudulot noon. Ang tagal ng tinulog mo, ani Gibson, matapos ang ilang sandaling katahimikan. Hindi ka bumalik. May bahid ng pagtatampo, pag-aalala at sumbat sa tingin ni Christina na bahagyang kinatawa ng binata. Hindi mo man lang sinabi ko saan ka pupunta. You're acting like a wife. Nakangisi pang komento nito sa pagsisintir ng dalaga. Nang hindi kumibo si Christina, iniharap niya to sa kanya. Sinapo ng kamay ang baba at bagyang tinaas ang muka paharap sa kanya. Babalik na lang ako. Bakas ang inis sa boses nito na lalong nadagdagan ng mas tumawak pa ang pagkakangisi niya. Kakarating mo lang, aalis ka na kaagad? Bahala ka na dyan. Total mas gusto mo naman mag-isa, edi aalis na ako. Napipikon ng sagot ng dalaga. Kumawala to sa kanya at takma ng tatalikod kaya mabilis niya itong kinarga na tila isang sako ng bigas. Gibson! Tili ng dalaga na mahilo-hilo mula sa pagkakalambitin sa likod nito. Ibaba mo ako, hindi ka na nakakatuwa. Hush! You will wake up the dead with your shriek. Hindi ako nagbibiro, ibaba mo na ako. Nang magsimula siyang maglakad, mahigpit na kumapit si Christina sa damit niya. At kahit na ba naaaliw siya dito ng mga oras na yon, higit na umaagaw sa paningin niya ang pang-upo nito na malayang-malaya niyang namamasdan. Naiiling na winaksin niya ang kapilyuhan sa isip, saka binuksan ang pintuan papasok sa gazebo. Pahagis na ibinagsak niya ang dalaga sa kamang naroon mismo sa gitna. Hindi pa to nakaka-recover sa gulat, sinaluhan niya na ito doon. At bago pa niya marinig ang reklamo nito sa kanyang ginawa, ay mabilis niya na itong pinatahimik gamit ang kanyang bibig. I didn't say that I don't like it though. Aniya matapos mapagkukbabawan ang dalaga. Taka naman siya nitong tiningnan. He smiled at her before he kissed her lightly on her lips. Umayos siya ng higa, inabot ang dalaga at inihilig to sa kanyang dibdib. Muli siyang napangiti ng kusang kumilos si Christina, payakap sa kanya. Paborito ni Mommy ang lugar na to, umpisa niya. Nang maramdaman niya ang paggalaw nito, marahil ay upang silipin siya, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa balikat nito. Just embrace me, baby. I need it. Aniya na sinunod naman ito. Huminga siya ng malalim bago muling nagpatuloy. Yung hotel, maliit na bungalow lang dati, pero itong gazebo dati nang nakatayo.
Nung bata pa lang kami ni Ralph, madalas kaming dalhin dito ni Mommy. She's happy whenever she's here. Well, we are. We consider this place as our escape. Dito wala si Benedict para gawing impyernong buhay niya. Hindi ba naging mabuting asawa at magulang ang daddy mo? Bahagyang natahimik si Gibson, nag-iisip. I don't know. I vaguely remember him being a good father. Si Mommy Ellen mo. When my mom dies, she adopted me. Kinuha ko ng mga tiga-DSWD. Eventually, I escaped from them. Naging palaboy hanggang sa mapadpad ako sa karinderya ni Mommy Ellen. Then she took me home, fed me, and bring me to school and hide me from my father's claws. Pero, bakit ka galit sa kapatid mo? Saka sabi nila ikaw daw ang pumatay sa mommy mo? Halos hindi na lumabas sa lalamunan ni Christina ang mga katanungang yon. Pero gusto niyang malaman kung bakit gayon na lamang ang pagdisgusto ng madrasta nito sa kanya at ang pagmamanipula ng ama nito. To tell you the truth, yeah, galit ako kay Ralph, at least before I guess. I blame him for what happened to me, but I eventually realized mas mabuti na nga na nagkahiwa-hiwalay kami. If not, baka pati siya nadamay din ang araw na yon. Nadamay? My mother became depressed, especially when Ralph decided to leave us. One night, I saw her holding a gun. Her hands are shaking and her face was wet with tears. I was shocked, unable to move. But when she pointed the gun on her mouth, I ran to her, begging to stop. Pakiramdam ni Christina na parilisa ang katawan niya sa narinig. Ilang taon lamang si Gibson ng mga panahong yon. He is still a child at that time, and seeing such a horrific scene. She said she can't take it anymore, that she already reached her limit. I was stunned. I can't believe that I'm not enough for her to fight, that she can easily take her own life and leave me. I don't know what happened next. It was too fast. All that I can remember were her screams, pleading for me to let her be. Nag-aagawan kami dun sa baril na hawak niya until I heard a gunshot. I just stood there, seeing her body, laying on the floor, pooling with blood. I killed her. Then, at that point, kusa nang di napigilan ni Gibson ang panginginig ng boses. Iilang senaryo lamang ang naaalala niya ng gabing iyon, pero hindi niya malilimutan sa kanyang alaala ang mommy niya na nakahandusay sa sahig, duguan, at wala ng buhay habang hawak niya ang baril. I killed my own mother, ulit niya, his body shaking with hatred for himself. Mabilis bumangon si Christina pero gayon lang ang kirot na naramdaman niya sa kanyang dibdib na makita ang lagay ni Gibson. He looked so lost and vulnerable. The guilt was so visible in his whole features. Hindi makikita ang lalaking una niyang nakilala. Hindi mo naman sinasadya gusto mo lamang siyang pigilan? That doesn't change the fact that it was me. Wala nang maapuhap na salita ang dalaga. Iling lamang ang tanging naging sagot niya. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niya, hindi yon gustong mangyari ni Gibson. Ang sabi mo, hindi mo masyadong maalala. Paano kung di naman pala ikaw ang nakakalabit ng gatilyo? Mapait ang ngiti na sumilay sa labi ni Gibson. He reached for her face and gently pinched her cheek. Aside from this place, you are my sanctuary then. You made me feel more human. Do you still love me, even until now? He asked, afraid and insecure. But when Christina wrapped her arms on his neck and rested her head on his shoulder, he felt the security on that gesture. His fear slowly died down until his nerves started to calm. He pressed her closer to his body, harder, feeling her warmth. He don't know if he deserved her, but he's thankful that she came right before everything went into chaos.